na kami magpapabudol. Masakit man raw pakinggan, ngunit ito ang naging sentimiento ng taong bayan at paninindigan ng mga botanteng tila na budol raw noon ni President Bongbong Marcos, kaya't hindi na raw naniniwala sa kung anuman ang pangalang kanyang sasabihin sa mga kakandidato sa kanilang liderato. Hindi ba man nagsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy, mukhang boycott agad sa maraming botante ang 12 pangalang inanunsyo ni President Bongbong Marcos kasama ng alyansa at ilang mga political party na kumumpleto sa senatorial slate ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. Ayon sa kanila, sila na lang rin daw ang mga pangalang lumulutang sa pagkasenador noon pa man hanggang ngayon. Mga recycle nga kung matino ang mga ito. Ngunit tila halos lahat raw ng pinangalanan ni Marcos Jr. na tatakbo sa 2025 midterm election kung hindi sangkot sa korupsyon, tila may patong-patong na kontrobersyang kinakaharap at hindi pa rin nasasolve hanggang ngayon. Kabilang sa kanyang pinangalanan ang controversial DILG Secretary na si Benhur Abalos na tila inaakusahang gumagamit di umano ng ipinagbabawal na gamot. Ganon? Pero pa ng maraming netizen, tila baka raw ngumuwi lang ng ngumuwi. Kaya palang ngiwi-ngiwi din si Abalos kung sakali mang manalo sa 2025 election. Kasama rin sa listahan ang controversial Makati Mayor na si Abe Binay na tila matatandaang sangkot ang kanilang pamilya sa samot-saring skandalo. Gayon din ang controversial re-electionist na si Pia Cayetano na ilang netizen ang nagsabi sa kanyang balimbing tulad ng di umano'y kapatid rin ito na si Alan Peter Cayetano. Ang kontrobersyal na pagkatalo ni Ping Lacson noong 2022 election sa pagkapangulo ang siyang natandaan ng maraming netizen na kung saan sinabi nito na hindi raw siya papayag na magkaroon ng Pilipinas ng Pangulong magnanakaw. Ngunit tila ngayon, kasali pa ito sa senatorial slate. Kaya nga, balimbing, buti tumiwalag ka, Ping Lacson. Senator na si Lito Lapid na inakusahan ng mga kabalen na tila nangamkam di umano ng lupa sa Pampanga at di umano'y pagmamayari raw nito ang ilan sa mga pinagtayuan ng iligal na pogo. Gayon din ang controversial presidential sister na si Senator Amy Marcos na magpakailang beses tinawag ng maraming die-hard Duterte supporters na manggagamit. Ang People's Champ at former Senator na si Manny Pacquiao na magpakailang beses na sausaw ang pangalan sa samot-saring skandalo. Kabilang na ang mga nooy patutsyada niya kay BBM na hahabulin niya raw ang mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos kung sakaling siya ang nanalo noong 2022 election. Kaya nga. Ngunit tila ngayon, tila karabing elbow pa raw ni Pacquiao ang nooy minsan niyang pinagbantaan na ipakukulong ang mga Marcos dahil sa di umano'y nakaw na yaman nito. Gayon din ang tinugurang Budutski at senador na si Bong Revilla kung saan sangkot ang pangalan nito sa napaka-kontrobersyal na PDAP scam kung saan tila di umano'y nakatransaksyon ang controversial pork barrel queen na si Janet Napoles. Ang former Senate President na si Tito Soto na minsan nang nasangkot ang kanyang pangalan sa kaso ng plagiarism. Gayon din ang kontrobersyal na senador na si Francis Tolentino na tinawag na balimbing ng maraming gidiyas matapos iwan ng PDP laban at sumali sa Partido Federal ng Pilipinas ni BBM para lamang magkaroon ng siguradong di umano'y boto dahil sa kanyang re-electionist ambition. Ang broadcaster turned representative na si Erwin Tulfo na minsan ang binansagang manggagamit din ng maraming netizen dahil sa di umano'y noong wala pa ito sa Kongreso, tila samot-saring papuri raw ang sinasabi sa mga Duterte. Kaya nga, tila tinatabla na rin daw nito maging ang vice-presidente. Ang kontrobersyal na anak ng bilyonaryo at congresswoman na si Camille Villar na tila nasasangkot ang pamilya sa samot-saring kaso ng di umano'y pangangamkam ng lupa. Sa 12 personalidad na pinangalanan raw ni BBM, tila lahat raw kung hindi depektibo,
may kinakaharap na kontrobersya at di umunay mga nakaraang kaso. Yan. Yan. Ito na mga kababayan, pinalabas na ng isang vlogger ang mga nakatagong kaso ng mga senatorial slate under kay Bangag Marcos Jr. Mga taong bayan, i-boycott nyo po lahat ng mga pagmumukha na ito under sa Marcos administration senatorial slate. Yan si Binhor Abalos. Mga taong bayan, please, wag nyong ibuto itong kupal na Abalos na to. Talagang sobrang dramatic na walang nagawa sa bayan kundi laging ipal, nagpapasikat. Gusto niya siya sikat. Laging ngiwi ang bunganga niyan. Baka nga daw gumagamit din daw yan ng pulburon. Ito, Makati Mayor na si Abby Binay. Marami ding mga record ang buong pamilya nito sa pagnanakaw. Yan. Buti na lang ikaw, Panpilo Lacson, tumiwalag ka na ngayon kay Bangag at saka itong si Senator Amy Marcos. Wag na kayong magpapadala sa mga drama ni Amy Marcos na mga pambubudol dahil iyang si Senator Amy ay namamangka sa dalawang ilog. Tumiwalag siya ngayon sa kapatid niya sa bangag niyang senatorial slate para umaasa siya na ibuboto siya ng mga DDS, kunyari. Ganyan kawais yan si Senator Amy. Taktikang politiko. Ginagawa nyo na ang negosyo, na ang politiko na parang negosyo. Wala na kayong ibang trabahong mapupuntahan. Kaya nagiging recycle na lang yung mga pagmumukha ninyo sa politiko. Nakakahiya kayo. At ikaw, Manny Pacquiao, isa ka ding bubo na wala kang panindigan. Noong 2022, nang tumatakbo ka pagka-presidente, kalaban mo si Marcos Jr. Grabe ang paninira mo kay Bangag Jr. Dati, di ba, nakalimutan mo na ba? Yung sinasabi mo, pag ikaw ang mananalong presidente noon sa 2022, kakalkalin mo at ipapakulong mo ang mga, kakalkalin mo ang mga nakaw yaman ng mga Marcos. Nakalimutan mo na yan, Manny Pacquiao? Ngayon, nakipag-ilbo to ilbo ka pa kay Bangag Marcos Jr. Walang hiya mo. Kapal ng mukha mo. Ito ang klase ng mga politiko na mga walang prinsipyo, walang mga panindigan, kundi pansariling interest lang nila na makaupo sila sa gobyerno. Para dyan sila yayaman, dyan makapagkamkam. Itong si Bong Revilla, isa rin ito. Hindi ko talaga makita kung anong achievements na gawa ditong kabutihan. At saka si Tito Soto, wala namang mga maayos na nagagawa ito sa bayan eh. Ikaw, Francis Tolentino, balimbing. Ngayon, sisiguraduhin talaga namin na Francis Tolentino na zero ka, ibubuykot ka talaga namin. Taong bayan, wag niyong ibuto itong si Francis Tolentino. Kakapal ng mukha, dito mo makikita na ang mga politiko talaga, walang mga prinsipyo, walang mga loyalty. Kung saan ang mga sikat, kung saan yung maraming naghimod-puwit, doon sila para sisikat din sila. Yun. At ikaw, Erwin Tolpo, isa ka ng aso ngayon ni Tambaloslos. Wala kang panindigan. Pa Duterte ka pa noon. Ngayon, kitang-kita na ang kulay ng dugo nyo. Parehas lang kayo lahat. Dugo ninyo, makamarkos pala kayo. Kundi, mga walang prinsipyo din kayong mga pagkatao. Yan ka, Erwin Tolpo. Ito si Camille Villar. Diyos ko po, 3 bilyar na. Magiging senador. Tahimik ang mga mainstream media kay Villar, sa Villar. Pero pag sinasabi na 3 Duterte ang tatakbo na pagka-senator, naku, para nang kinikidlatan ng mga mainstream media. Bakit?
Sumusubra naman. Bakit 3? Pakialam nyo. O dito sa bilyar. Senator Cayetano. O, ilang Cayetano ang kandidato? 2. Bilyar, 3. Inaakusahan din ito silang marami ding mga kasangkutang ng aagaw ng ewan ko ba to. Kaya itong mga tao na to, purong may mga iskandalo, mga recycle na mga politiko. Dapat basura. Basurahan ang punta nitong lahat. Yan lang yan.